malayo ang narating sa buhay, ay meron ka ng kaligtasan. Tunay na kaligtasan, pero hindi po yun. Dahil sinabi mismo sa Biblia na hindi sa ating mga sariling gawa, kundi sa kaloob po ng Diyos, sa biyaya po ng Diyos. Kaya walang ibang dapat magmalaki dahil sa Diyos lang po natin iyon makikita. At kaya narito po kami ngayon para ibahagi po sa inyo ang mabuting balita. So sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung pagbubulayan po natin ang verse na yon, meron po tayong makikita isang mabuti at hindi mabuting balita. Ano po yun? Ang kamatayan. Dahil yan po ang katotohanan, tanggapin man po natin at hindi, ang sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag po ba narinig natin ang salitang kabayaran, ano ang naiisip natin? Malamang ito ay kabayaran sa utang? Ano pa? Kabayaran dahil may nagpagod ka? Hindi. Ano pa? Kabayaran dahil may ginawa ka? So sa madaling sabi po, ang kabayaran ay katumbas ng ating mga ginagawa. So kung ano ang ginawa natin, yun po ay may pagsusulit. So yung kasalanan, ang sabi sa Biblia, kamatayan ang kabayaran nito. Pero hindi nais ng Diyos ang lahat ng tao ay mapunta doon at hindi nais ng Diyos na ang mga tao ay mapunta sa impyerno. Tanggapin man po natin at hindi, dalawa lang po ang patutunguhan natin, ang langit at ang impyerno. So dito sa mundo, hindi lang dapat ito ang ating iniisip. Marahil masaya ka ngayon, malusog ka, maganda ang buhay mo, pero sa paningin ng Diyos, spiritually patay ka na. Yun ba ang gusto natin? Siyempre hindi, dahil hindi rin yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto niya, buhay tayo. Ang gusto niya, abutin ang bawat isa sa inyo. So hindi aksidente na nandito kayo ngayon, naririnig niyo ang mga salitang ito, dahil mahal kayo ng Lord. So yung kamatayan na yun, mayroong pang solusyon doon. May solusyon doon sa sinasabi na yun. Ano ba? Kasi may sinabi doon na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit yung ngunit na yun ay siyang magsasabi sa atin ng pag-asa. Ano yung pag-asa na yun? Yun yung libreng buhay na kaloob ng Diyos. Buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Pero mayroon tayong dapat gawin. Una, dapat magsisi tayo. Walang taong perpekto, lahat tayo ay nagkakamali dahil ang Diyos lamang ang perpekto. So, bawat araw ng buhay natin, may nagagawa tayong pagkakamali. At alam ng Diyos yan. Dahil nais ng Diyos na ipaalam sa atin na siya lang dapat na makita nating perpekto sa buhay natin. At siya ang dapat nating hanapin. Yung mga kasalanan na yan, na minsan nagdadala sa atin para mapalayo sa Lord, dapat iwanan na natin yan. Ngayon na mismo, hindi ka na dapat mag-isip pa, magduda. Dapat ngayon na, dahil si Kristo nang binigay niya ang buhay niya para sa iyo, hindi siya nagdalawang isip na gawin iyon kasi mahal ka niya. Hindi siya nagdalawang isip na iligtas ka. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ka sa mga problema mo kasi mahal ka ng Diyos. So hindi sa isang araw, hindi sa bukas, ngayon dapat isipin mo kung ano na nangyayari sa sitwasyon ng buhay mo. Kung paano ka tinutulungan ng Lord palagi mula sa baba hanggang ikaw ay makaangat uli. Isipin mo, yung mga kasalanan mo ba yun ang mas mamahalin mo kaysa sa Diyos na tumutulong sa'yo? Magsisi tayo sa mga kasalanang nagawa natin. Dahil yun lang naman po ang gusto ng Lord para sa atin. Magsisi tayo at tanggapin natin ang Diyos ng buo sa puso natin bilang ating Diyos at tagapagligtas. Dahil wala pong ibang magliligtas sa bawat isa sa atin kundi ang Diyos lamang. Hindi ang mga material na bagay dito sa mundo, hindi yung mga tinatangkilik mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung mga pamilya mo, hindi mismo ang sarili mo, kundi si Jesucristo lamang ang makakapagligtas sa iyo. Isipin mo, pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, saan ka pupunta? Hindi natatapos ang buhay dito lang sa mundo. Meron pa, saan mo gugustuhin? Sa walang hanggang kamatayan, sa walang hanggang buhay. Siyempre doon tayo sa walang hanggang buhay. Sabi doon, walang hirap. Diba? Puro kasiyahan lang.
At yun ang gusto ng Diyos, dahil ang Diyos hindi niya tayo dinisenyo para mapunta sa impyerno. Dinisenyo tayo para makasama niyang magpuri sa kanyang kaharian. At sabi po doon, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. So wala tayong ibang dapat lapitan kundi si Jesus lamang. Ayan, so kaya para sa lahat po ng nakakarinig ng salita na ito, nais po namin na muli nawa ay maisip nyo yung kahalagahan ni Jesus, yung ginawa niya para sa inyo upang ibigay yung kaligtasan sa iyo, upang maabot ka sa oras na ito. Yung ginawa niyang pagsisakripisyo, yung kanyang sarili, kasi nga mahal ka niya. So sana huwag natin itong gawing baliwala. Dahil sa naniniwala kami sa oras na ito, kaya kayo nandito kasi isa kayo sa mga kinakatok ngayon ng Panginoon. Ayan, so isa lamang po ang susi para matanggap natin ang kaligtasan. Buksan natin yung puso natin, tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya sa oras pong ito, kung sino man po ang nais po, bukas ang puso upang tanggapin si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Ako po ay mananalangin, so pwede niyo po akong sabayan sa isang panalangin at magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Na sa gayon matanggap natin yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Diyos. Sige po, pwede niyo po akong sabayan sa aking panalangin. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras pong ito, dalangin ko po na linisin mo ang puso ko at ang buhay ko. Samahan mo akong palagi at ikaw po ang magkontrol ng buhay ko. Sa oras pong ito, akin pong binubuksan ang aking puso at isip. Tinatanggap ka bilang aking Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw po ang magkontrol sa aking buhay. Salamat po sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, para naman po sa mga kapatid natin na hindi pa nakapag-decide na tanggapin si Jesus sa oras na ito, mananalangin po ako para po sa inyo. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na kumilos ka sa buhay ng mga tumanggap sa iyo, Panginoon. At sa mga hindi pa nakapag-decide, Panginoon, na tanggapin ka sa oras na ito, Lord, kumilos ka, hipuin mo, kausapin mo sila, Panginoon. Iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal, Lord God. Naniniwala ako, Panginoon, na may maganda kang plano sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga libo-libo pang tao, Panginoon, na tatanggap sa iyo. Nawa, Panginoon, ikaw po ang maitaas sa bayan ng pila, Panginoon, Amen, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, God, sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Salamat po muli sa